Samantala, patuloy na nga ang pagdami ng bilang ng mga biyaherong nasa bus terminals na uuwi sa mga lalawigan. Dumako na tayo sa Cubao Araneta Bus Terminal kung nasaan si Haji Camino para sa mga kaganapan doon. Haji? Maraming salamat at magandang gabi sa inyo dyan, Ralph. At medyo padilim na nga dito sa aming kinalalagyan, dito mismo sa Partas Bus Terminal, dito sa Boulevard sa Cubao, Quezon City. At ngayon ngang Martes Santo ng gabi ay nagsisimula ng dumagsa yung mga pasahero dito sa Partas. Kung yung makikita dito sa akin likuran, talagang makapal na yung volume ng mga tao dito na dumadagsa upang umuwi sa kanilang mga probinsya. Pero kung ikukumpara natin, Ralph, sa nitong nakaraang linggo, ang dagsa ng mga tao ay masasabi nga nating dumoble na ang bilang ng mga pasahero mula nitong nakaraang Biyernes. At karamihan nga sa mga pasahero dito ay patungo dito sa Ilocos Norte, Vigan, La Union at lalawigan ng Abra. Sa taya ng pamunuan ng Partas, nasa 1,300 hanggang 1,500 passengers na ang dumadagsa dito simula pa noong Biyernes. Doble na ang bilang na ito, Ralph, dahil kung regular days lamang ay umaabot lang daw ito ng 800. Mahigpit namang nagpapatupad ng security measures ang Partas. 10 security guards ang nagbabantay at nagche-check ng mga bagahe dito sa bawat shifting. 3 pulis naman ang idineploy dito ng Quezon City Police District Station 7. Sa buong araw na pagbabantay ay wala pa naman daw silang nakukumpiska o nahuhulihan ng ipinagbabawal na bagay gaya ng mga patalim. At samantala sa mga wala pa namang ticket ay maaari silang mag-walk-in dahil wala namang reservation na tinatawag na ipinatutupad yung pamunuan ng Partas dito. Yun nga lang, dapat ay dumating 1 oras bago ang nakatakdang biyahe ng bus yung ating mga pasahero. At samantala sa puntong itong, Ralph, ay makakasama naman natin dito live ang station manager ng terminal, walang iba kundi si Mr. Joseph Espinola ng Partas. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi sa lahat at sa mga nanonood. Dito po kami sa Partas. Patuloy ang operasyon. 24 hours kami ngayong gabi. Opo, sir, matanong lamang po namin kasi kanina nagkausap po tayo, sinabi niyo po sa amin ay 1,300 hanggang 500 yung dumarating pong pasahero. Bukas, inaasahan niyo po ba na dodoble pa yung bilang ng mga tao dito? Yeah, expected namin yan na magiging doble yung pasahero bukas baka hanggang Huwebes pa yan ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin yan. At hanggang Biyernes Santo, continuous ang biyahe namin. Walang Sir, paano naman po natin pinaghahandaan yung pagdoble ng bilang ng mga tao? Nakahanda po ba yung mga bus units po natin? O hindi po kaya kung sakaling maubusan po tayo ng mga ticket, paano po yung ginagawa nating preparation at hinggil dito? Okay. Dito sa amin, lahat ng dumarating na bus, pinapahinga namin ng konti, nagra-round trip sila. At kung sakaling maubusan man sila ng mga oras na ito, yung susunod na bibiyahe, bibigyan namin ng stop number yung mga pasahero natin, pa-open muna natin sila. Katulad na nakikita dito sa paligid. Pero siguro po, sir, ay bukas ay depending on traffic situation po, sinasabi nyo kanina. Oo, depende rin yan. Kasi expected natin marami yung volume ng mga sasakyan palabas at papasok ditong Metro Manila. So as much as possible, agahan nilang pumunta rito para hindi sila maabala ng marami. Sir, kumusta naman po yung security measures na ipinatupad po natin dito? Eto, makikita po natin na marami na nga po, makapal na yung volume ng mga tao dito. Kumusta naman po yung sitwasyon dito? Wala naman po tayong naitalang mga yung mga petty crimes, ika nga. Okay, so far wala pa. Since Friday, continuous yung reinforcement ng pulis namin sa Presinto 7. Yung augmentation ng mga guard, dinoble namin. So far, wala naman na untoward incident na nangyayari. Sir, paliwanag lamang po natin sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga patungo ng Norte, kung paano po yung scheduling ng mga pampasahirong bus po natin. Okay, dito sa terminal namin, both Pasay, Sampaloc, hanggang dito sa Cubao, 24 hours yan, every hour sana ang biyahe. Isang bus lang. Pero sa volume ng pasahero ngayon, nagiging twice, thrice pa yan, every hour. At sinabi niyo po na 1 oras bago po yung biyahe ay dapat pumunta na po sila dito. Okay, kasi nag-i-issue lang kami ng ticket 1 hour before. Kumbaga, yung aalis ka ngayon ka lang bibili ng ticket, sasakay ka within 1 hour. Hindi kasi kami nag-i-issue ng advance ticket at saka reservation. Okay, sir, payo na lamang po para sa ating mga kababayan na ngayon pa lamang po tutungo dito sa Partas. Okay. Sa ating mga biyahero, iwasan na rin natin yung maraming bagahe kasi maraming pasahero
para hindi rin maabala. Kung maaari, iwasan na rin natin yung magpakalat-pakalat pa sa vicinity. Dito lang muna kayo at umupo ng maayos. Okay, maraming salamat po sa inyo, Mr. Joseph, Station Manager po ng Partas Bus Terminal. Thank you, thank you. Ayan, at Ralph, nakausap nga natin itong si Mr. Joseph Espinola, siyang station manager netong Partas Bus Terminal. Mamaya-maya ay magbabalik ako, Ralph, upang makapanayam naman natin yung mga nagbabantay na mga kapulisan dito at upang matiyak yung mga seguridad na kanilang ipinatutupad dito. At siguro yung mga pasahero na din na nandito ay hingan natin ang kanilang mga opinion o yung kanilang mga masasabi hinggil nga dito sa kanilang pagbiyahe para sa ligtas na pagbiyahe dito sa nalalapit nga o dito sa Semana Santa. So yan muna ang latest mula dito sa Partas Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako po inyong lingkod, Haji Caaminio. Maraming salamat, Haji Caaminio, na nag-uulat ng live mula sa Partas Bus Terminal sa Aurora, Cubao.